Sir, kumalma po muna kayo. Hindi po yan makakatulong sa kalagayan nyo. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko kahit na nahihirapan akong huminga. Sa kabutihang palad, unti-unti ko namang napakalma ang aking sarili. Ang asawa ko, gusto ko sa tabi niya. Hindi siya okay at ang baby namin. I feel so helpless. Hindi ko maiwasang maiyak at hayaan ang nagbabadya kong mga luha. I don't care anymore if they saw me crying. Sir, magiging ayos lang po ang asawa niyo. Basta po kumalma kayo. Ihahatid po namin kayo sa asawa niyo. Okay po ba yun? Breathe in, breathe out. Sinunod ko ang sinasabi ng nurse at kumalma ako. Kalaunan, naging maayos rin naman ang kalagayan ko. I was now alone here in the room. I was now wearing another shirt. Tinawagan ko ang anak naming si Noah, and he was so worried too. Umuwi siya ng bahay upang ikuha kami ng pwede naming ipamalit na damit. Kapag nagising na ang kanyang mama, ayoko pa sanang abalahin ang anak ko, pero wala akong ibang matatawagan. And besides, they deserve to know about it. Umalis na ang doktor pagkatapos nitong sabihin niyon sa akin. Hindi ko magawang matanggap na mangyayari ito sa anak at sa asawa ko. Paniguradong mahihirapan at sobrang masasaktan na naman ang asawa niya. Tears were rolling down my cheeks, tracing paths of sadness on my face. I felt like I couldn't hold back anymore, like a storm of emotions was about to burst out of me. But I knew it wasn't the time for that. My wife needed me now, more than ever. It was our time to support each other, to find comfort in our shared sadness. Kaya kahit nangihina pa ako, pinilit kong tumayo upang bisitahin ang asawa ko sa room nito. Pinigilan pa nga ako ng ibang nurse na puntahan ang asawa ko at mas mabuti raw na magpahinga muna ako, pero hindi ako nagpapigil. I wanted to be with her, by her side when she woke up. Nagtubig ang mga mata ko nang makapasok ako ng kwarto niya. Bumungad sa akin ang walang malay kong asawa. Napakaamo ng kanyang mukha at inosente. Mas naduduwag tuloy akong aminin sa kanya ang nangyari kay Baby Butchie. Umupo ako tumabi sa pwesto ng aking asawa. Kinuha ko ang kamay niya upang bigyan niyo ng hagdan. Kahit anong mangyari, mahal ko, mananatili ako sa tabi mo. Hindi alam ni Tyler kung papaano haharapin ng asawa kapag nagising na ito. Tila nawawalan siya ng lakas na ipagtapat rito ang nangyari sa kanilang anak na si Butchie. Hindi man lang nila ito nagawang mahawakan at masilayan. Kung mayroong mang magluluksa ng labi sa kanila, yun ay ang kanyang asawa. Ito ang naghirap ng labi sa kanilang anak at nag-alaga. Kinakailangan niya maging malakas para dito. Hindi niya sinasabing hindi siya pwedeng magluksa o ilabas ang kanyang lungkot. Ngunit alam niyang kailangan niya na maging bantayog at sandalan ng kanyang asawa sa oras ng pangangailangan. Hindi magandang manatili sa kalungkutan at luha. Meron silang mga anak na nangangailangan ng kanilang mga gabay at suporta. Sa pagkakaisa at pagtitiwala sa isa't isa, makakayanan nilang harapin ang anumang pagsubok na kanilang mararanasan. Magiging sandalan nilang mag-asawa ang isa't isa. Masakit ang nangyaring pagkawala ng anak nilang si Baby Butchie. Hindi niya maiwasang maisagi sa isipan ng huwag tanungin ng Diyos kung bakit ito nangyayari sa kanila. Pero bakit nga ba? Bakit hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon na maging magulang dito? Ang pagkawala ng isang anak, lalo na sa murang edad tulad ni Baby Butchie, ay isang napakahirap na karanasan para kay Lamisha at Tyler. Ang sakit at pangungulila na dulot nito ay lubos at walang katulad. Sa harap ng ganitong pagsubok, natural na magtanong at magduda sa mga pangyayari sa buhay at questionin ng Diyos. Minsan, tila walang kasagutan ng mga tanong na bumabalot sa isipan. Bakit nga ba nangyayari ito? Bakit hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na maging masaya silang dalawa bilang magulang? Ang ganitong mga katanungan ay nagpapakita ng labis na pangungulila at sakit na nadarama ngayon ng mag-asawa. Sa kabila ng kakulangan ng mga kasagutan, mahalaga rin pagtuunan ng pansin ang mga damdamin at emosyon na nararanasan. Tinatanggap ang sakit at ang pagluha ay bahagi ng proseso ng paghilom.
Hindi natin masasagot ang lahat ng mga tanong, ngunit maaari nating matutunan na tanggapin ang mga bagay na hindi natin kontrolado. Sa paglipas ng panahon, maaaring mahanap ng mga magulang ang kahulugan at layunin sa likod ng kanilang pinagdaraanan. Ang pagkawala ni Baby Butchie ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa pag-unlad ng kanilang mga relasyon, pagtanggap ng bagong mga pananaw sa buhay, at pagtibayin ng kanilang mga pananampalataya. Sa huli, mahalaga ring alalahanin na hindi nag-iisa ang mga magulang sa kanilang paglalakbay ng paghilom at pagbabago. Ang suporta ng mga mahal sa buhay at ang pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong mula sa mga profesional na maaaring magbigay ng gabay at suporta ay mahalaga upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa kabila ng pagsubok. Si Misha ay bumangon mula sa kanyang pagkakahimbing. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, naroroon si Tyler, ang kanyang asawa, na matyaga at maalalahanin. Nakatitig sa kanya habang hawak ang kanyang mga kamay. Hindi napansin ni Tyler ang pagbangon ni Misha. Subalit sa sandaling ito ay dumilat at ang kanyang mga mata ay naging buhay muli. Nagningning iyon ng pag-ibig at pangungulila. Bahagya niyang inuurong ang kanyang katawan patungo sa kanyang asawa. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sa tahimik na sandaling iyon, hindi na kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata at pagkakakapit ng kanilang mga kamay ay sapat na upang tandaan ang kanilang pagmamahalan. Ang mga tagpo ng kanilang buhay ay hindi palaging puno ng saya at ligaya, ngunit sa bawat hirap, sila'y nagiging mas matatag at nagmamahalan palalo. Sa mga sandaling tulad nito, sa pagbubukang liwayway ng bawat araw, ang pag-ibig ni Misha at Tyler ay patuloy na naglalaho, patuloy na naglalakbay sa landas ng buhay na magkasama. Sa bawat hawak ng kanilang kamay, nagpapahayag sila ng pangako ng pagmamahalan na walang hanggan. Sweetheart, oh my God, you're awake now. Habang yakap niya si Misha sa kanyang mga bisig, hindi mapigilang mamangha ni Tyler sa kagandahan ng kanilang koneksyon. Sa mga simple ngunit malalim na sandaling ito, nauunawaan niya ang lalim ng kanilang pagmamahalan. Isang pagmamahal na lampas sa salita at napupuno ng espasyo sa pagitan nila ng init at pag-unawa. Sa bawat yakap at marahang halik, ipinapahayag ni Tyler ang kanyang pag-ibig para kay Misha. Tahimik na nangangako na nandyan siya para sa kanya sa anumang mga hamon na kanilang hinaharap. Magkasamang haharapin nila ang mga kawalang katiyakan ng buhay. Natagpuan ang lakas at presensya at di matitinag na suporta sa isa't isa. Sa pagdaan ng umaga, naipapasok ng liwanag ang umaga sa pamamagitan ng mga kurtina. Nagbibigay ng mahinang kislap sa kanilang mga muka na natiling magkaakbay sina Tyler at Misha. Pinapahalagahan ang kapayapaan ng sandali. Sa yakap ng kanilang pag-ibig, natatagpuan nila ang kaligayahan. Batid na kahit ano man ang hinaharap, ay haharapin nila ito na magkasama. Ang kanilang pagkakaisa ay hindi mababali. Gusto sana muna ni Tyler na pahingain ang kanyang asawa, ngunit talagang sinusubukan ang kanilang relasyon at katatagan nila sa mga problema. Mahal, si Baby Butchie, kumusta? Natulo si Tyler sa kanyang kinatatayuan nang marinig ang unang tanong na bungad ng kanyang asawa. Hindi niya alam kung paano niya ito sasagutin, pero hindi naman siya pwedeng magsinungaling. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga at pinakatitigan ng asawa sa mga mata. He forced her to look at her by cupping her cheeks. Ang tanging nasa isip lamang niya ay ang maging matatag para sa asawa dahil sa mga magiging sandalan nito. Tinatanong kita, King Tyler, kumusta ang anak natin? Sagutin mo naman ako. Puno ng takot at pag-aalala para sa asawa ang puso ni Tyler. Ayaw niya itong mabigla, pero hindi rin niya ito kayang itago. Mas masasaktan ng asawa kung hindi niya ito kikibuin. Baby Butchie didn't make it. Wala na ang anak natin, mahal ko. Sa pagbigkas ng salita ng kanyang asawa,
Tila isang kutsilyo ang sumalaksak sa puso ni Misha. Parang isang iglap, tila naputol ang kanyang hininga, at ang mga salita nagdulot ng di makayang biglaang lungkot. Hindi niya alam kung paano siya magre-react. Ang gusto niyang gawin, umiyak at humagulhol, ngunit walang tunog na lumalabas mula sa kanyang bibig na nagdulot ng agam-abang kay Tyler. Nakatitig si Tyler kay Misha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pag-aantabay. Sa kanyang pagmamasid, ramdam niya ang bigat ng emosyon na bumabalot kay Misha. Gusto niya itong yakapin, damayan, pero hindi niya alam kung paano siya kikilos o magsisimula. Ang katahimikan ay sumibol sa pagitan nilang dalawa. Ang mga salita na wala sa hangin. Ang tanging naririnig niya ay ang bawat paghinga nilang dalawa. Sa loob ng ilang sandaling iyon, tila buong mundo'y huminto sa pag-ikot. Sa kanyang pag-aalala, hinaplos ni Tyler ang braso ni Misha. Naghahatid ng kahit kaunting kaginhawaan sa kanyang pagkabalisa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na sandali, ngunit alam niyang kasama niya si Misha sa anumang mangyayari. Sa pag-ibig at suportang ibinibigay nila sa isa't isa, umaasa si Tyler na makakaraos sila sa harap ng anumang pagsubok na darating, lalo na ngayon na sila'y nagluluksa sa pagkamatay ni Baby Butchie. Mahal ko, hindi maiwasang tawagin ang asawa at ibalik sa realidad. Nanatili itong nakatingin sa puting kisame ng kwarto. Nakakabahala ang katahimikan sa buong kwarto. Umuwi na tayo. Ayoko dito, Tyler. Ilayo mo na ako dito. Nakikiusap ako sa iyo. Tangin yung laman ng salitang nabitawan ni Misha na mas nagdudulot ng pangamba sa kanyang asawa na si Tyler, na tila anumang oras, bibigay na. Nakalabas na ng ospital si Misha at Tyler. Hanggang ngayon, ang puso ni Tyler nababalot pa rin ng pag-aalala at pangamba tuwing tinitignan niya ang kanyang asawa. Parang wala na ito sa sarili at hindi nagpapakita ng anumang emosyon hanggang sa kanilang pagdating sa kanilang bahay. Gusto niyang kausapin ito, ngunit natatakot siyang baka siya'y masita o mapagalitan ng kanyang asawa. Nais ni Tyler na pagpahigahin ang damdamin ng asawa at huwag dumagdag sa sama ng loob nito. Napagtanto niya na mas gusto niyang makita ang kanyang asawa na nagwawala dahil sa sakit kaysa sa ganitong tahimik lang ito. Parang may malaking pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Tyler, hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Nais niyang makuha ang atensyon nito mula sa malalim na pag-iisip. Maging ang mga anak nila, walang kibo nang makarating ng bahay. Lahat sila nagluluksa sa pagkawala nang sana'y madadagdag na sa miyembro ng kanilang pamilya na si Baby Butchie. Mahal, magsalita ka naman. Nag-aalala na ako sa iyo. Nandito lang ako. You are not alone on this fight. Let's face this together with our kids. Please, don't be like this, mahal. It hurts me more. Puno ng sakit ang narinig na boses ni Tyler. Sa halip na pansinin siya ng asawa, binawi nito ang kamay at nilayo ang tingin na nagdulot ng kurot sa puso niya. Ang pagtanggi ng asawa na makipag-ugnayan ay nagdagdag lamang ng pagkabigo at lungkot sa nararamdaman ni Tyler. Ang pag-iwas ng asawa sa kanya ay tila isang malaking pader na nagpapalayo sa kanilang pagkakaunawaan at pagmamahalan. Ayaw ni Tyler na iwan ang asawa sa hamon na ito at magluksang mag-isa kahit marami na siyang pagkakasalang nagawa sa asawa at ilang beses na siyang iniwan sa ere. Sa pagkakataong ito, mananatili siya sa tabi ni Misha kahit na ilang beses pa siya nitong ipagtago yan. Naniniwala siya na magiging maayos din ang lahat ng ito at kanilang malalampasan ang pagsubok na iyon. Bagamat hindi madaling makalimot sa pagkamatay ni Baby Butchie, kinakailangan nilang tanggapin ang nangyari. Hindi na nila mababalik ang nakaraan, kaya ang pinakamahalaga ay harapin nila ang hinaharap ng magkasama at magtulungan sa gitna ng kanilang paglalakbay sa paggaling at paghilom. Mahal, kausapin mo naman ako. Puno ng pagsamong boses ni Tyler. Habang pinagmamasdan ng asawa, kasalukuyan silang nasa garden at nagmamasid. Iwanan mo muna ako, Tyler. Gusto kong mapag-isa.
Napayuko si Tyler nang marinig ang hiling ng asawa na maging mag-isa muna. Hindi niya inaasahan ang ganitong tugon mula kay Misha. Mukhang labis na nasaktan ng asawa niya sa pagkawala ng kanilang anak. Lalo na't hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa kanila, ang mawala ng anak. Walang ibang nagawa si Tyler kundi ang umalis at iwanan ng asawa. Siguro hindi pa ito handang makipag-usap at harapin ang problema nila. Nire-respeto ni Tyler ang desisyon ng kanyang asawa at handa naman siya maghintay kahit gaano pa man ito katagal. Hanggang sa maging handa na ito, napag-usapan ang kanilang kinakaharap na pagsubok. Ang dami-daming emosyon ang nararamdaman ni Misha. Gusto niya magluksa, umiyak at yakapin ang kanyang asawa. Ngunit sobrang labis ang kanyang nararamdaman na pati ang pagpapahayag ng saloobin, nahihirapan siyang gawin. Ang dami ng mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Bakit kailangan niyang kunin si Baby Butchie sa kanila? Hindi naman sila masasamang magulang na hindi nag-aalaga ng anak. Kaya't bakit nangyayari ito? Marahil ay meron siyang pagkukulang na hindi niya namamalayan. Pero ginawa naman ito ang lahat. Subalit sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya maunawaan kung bakit kailangan mawala sa kanila ng kanilang anak. Kahit siguro saan siya magtanong, wala siyang makukuhang kasagutan. Hindi nito magawang makaramdam ng gutom. It feels like she was dead. Even she's barely alive and kicking. Sobrang bigla ng pangyayaring dinugo lamang siya. Tinakbo sa ospital at pagising, wala na si Baby Butchie sa sinapupunan niya. Labis-labis ang nararamdaman niyang pagsisisi. Hindi man lang niya nagawang nahawakan ang kanyang anak. Sa kabilang banda, tahimik ang mga anak nito at ni Tyler na nagmamasid sa kanya sa loob ng bahay. Tila may kung anong itim na emosyon ang bumabalot sa buong buhay nila. Sobrang tahimik at kahit isa sa kanila walang gustong magsalita. Ramdam nilang pinagdadaanan ng kanilang ina. Gusto man nila itong lapitan, naduduwag sila dahil mukhang wala sa mood si Misha upang ito'y pag-usapan. Nagdaan ng 1 linggo na hindi nila naayos at hindi sila nagkakausap ni Misha. Halos araw-araw matatagpuan ito sa kanilang hardin na tila wala sa sarili at malalim ang iniisip o kaya nasa kanyang silid o sa asyenda. Naging lubos ang pangamba at pagkabahala ng kanilang mga anak at hindi rin nakaligtas si Luna, ang kanilang pasaway na anak na tila naging isang maamong tupa ngayon. Pansamantalang nanatili si Noah sa kanilang tahanan. Nalabis na nag-aalala para sa kanyang ina. Nakikita ang epekto ng pagod at puyat sa mga mata ni Tyler at ang kanyang puso sumasalamin ng pighati, hindi lamang dahil sa trahedya na nangyari sa kanilang anak na si Baby Butchie, kundi pati na rin sa kalagayan ng kanyang asawa. Pakiramdam niya na wala ang koneksyon nilang dalawa, bagamat nasa tabi niya lamang ito. Parang may pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa, na kahit gaano kalapit, tila hindi nila mararating ang isa't isa. Napagdesisyon na niyang kausapin ang asawa dahil ayaw niyang iparamdam rito na nag-iisa ito sa laban na ito. Pasado 4:00 ng hapon, makulimlim ang buong paligid. Ang pamilya Elazar ay nasa loob lamang ng kanilang tahanan. Sa kabilang banda, balisa naman si Tyler na makitang wala sa kwarto ang asawa. Labis ito nag-alala, lalo na't nagbabadyang bumagsak ang malakas na ulan. Bumaba ito mula sa kanilang sala upang hanapin ang kanyang asawa. Mas lalo itong nag-alala nang ang mga anak lamang nila ang kanyang natagpuan. "Nakita niyo ba ang nanay niyo?" tanong nito sa mga anak. Nagaralgal na rin ang boses. Labis ang lakas ng ihip ng hangin, pero ito'y pinagpapawisan. Hindi niya magawang mapakalmang sarili, lalo na tila wala sa sariling asawa 1 linggo na ang nakakalipas at wala pa rin pagbabago. "No, Daddy. Wala ba siya sa kwarto niya?" tanong ng panganay nilang si Noah. Nababahida na din ang pag-aalala ang boses nito. Ngunit naging kambal na si Luna at si Damien ay nakuha ang atensyon na abala sa ginagawa. "She's nowhere to be found." Sobrang naabala na ang mga tao sa bahay. Sa paghahanap kay Misha, labis-labis ang kanilang pag-aalala. Halos baliktarin na ni Tyler ang buong bahay sa paghahanap sa kanyang asawa, ngunit bigo sila dahil wala si Misha sa loob ng tahanan. Ang agos ng oras ay lumalalim,
At ang pag-aalala ay naging mas matindi habang ang paghahanap para kay Misha ay patuloy pa rin. Ang mga tanong na pumapailan lang sa kanilang mga isipan. Nasaan siya? Anong nangyari sa kanya? Sa kabinalang kanilang pagtsatsaga, walang anumang bakas ni Misha ang kanilang nakita. Ang bawat sulok ng bahay ay kanilang sinuyod na. Bawat silong ng kanilang binusisi. Ngunit wala pa ring anumang tanda na nararoon si Misha. Nang biglang tumama ang isang malakas na kidlat sa kalangitan, ang buong lugar ay nagulantang. Kasabay ng kidlat, biglang namatay ang mga ilaw sa buong kabahayan. Nagdulot ng kadiliman at kaguluhan. Mukhang natamaan ang linya ng kuryente sa lakas ng kidlat. Ang buong bahay ni Eleazar ay nabalot ng dilim at kung paano rin nabalot ng pag-aalala ang kanilang puso. Dumagdag pa ang takot na kanilang nararamdaman sa pag-unti ng unos. Pumapatak na ang mga galit na patak ng ulan. Hindi mapalagay si Tyler at ang tibok ng kanyang puso tila humahabol sa bilis ng unos. Walang kamalay-malay kung saan napadpad ang kanyang asawa sa ganitong oras at klase ng panahon. Anong mangyayari kung may naisip siyang hindi maganda kay Misha? Paano kung ayaw na nitong umuwi at lisanin na lamang mag-isa ang kanilang buhay at magluksa? Iyon ang tanong na pumapasok sa kanyang isipan habang tumitindi ang pagbuhos ng ulan at tumitindi rin talaga ang kanyang pag-aalala. Hindi nito maiwasang isipin ang mga negatibong bagay. Iwinaksi na niya ito sa isipan pero hindi niya magawa. Hindi nito mapapatawad ang sarili kung sakaling may mangyaring masama sa kanyang asawa. Dito lang kayo. Huwag kayong lalabas ha. Hanapin ko ang mami niyo sa labas. Hindi na ito pinigilan ng mga anak sapagkat batid nilang kahit anong gawin nila, hindi makikinig ang kanilang ama. Alam nila ang lalim ng pag-aalala ni Tyler at kung gaano ito kadeterminado at handang magbigay ng lahat para sa pagmamahal sa kanyang asawa na si Misha.